Good morning, good morning, good morning everyone. So, what's our topic for today? Laging may paraan. So, pag-usapan natin ang laging may paraan. Konting ma-share ko, konting kwento ko dito sa laging may paraan. Way back 2011 and 2012 nagplano na akong mag-abroad o maging OFW. So ano na tayo nun, bored na ako sa Philippines. So parang hindi na ako nag-grow, lagi ako nag-visit tayo ng mga new learnings and growth for ourselves. I feel stagnant in the Philippines and syempre yung mga young age na yun yung nararamdaman lagi, super bored lagi. So I wanted to explore and go out in the Philippines. So ayun, nag-apply ako online, nag-apply ako, daw may mga interviews na ako before, hindi ko na sinisipot. Actually, nakakalakas ng loob pagka meron kang kasama, matay kasabay or ka-collaborate. So sabi ko may kasama ako, may kasabay ako. And yung mga interview, actually may mga unang target talaga namin country is Singapore. Medyo malapit sa Pilipinas yun eh. And that time matulog din talaga Singapore. Ay may mga interviews na ako, may agency yun. Fortunately hindi ko inatingan, may mga mail na ako eh. And chinek ko na rin yung company kung legit naman, may company talaga to. So di naman ignored, but pinalagpas ko opportunity kasi nga nakarely din ako sa kasama minsan. Dapat meron na talaga tayong sariling desisyon during that time. So ayun, after I ignored, I approach mga relatives natin. So di-approach tayo kasi may relatives din ako sa SG. And that time kasi sisi na may yung di para sapat experience ko. So okay, no problem. And I check Dubai. Kasi yung kasama ko yung tatay niya sa Fujairah. Dubai daw, Dubai. Okay. So syempre ako hanap din ako, may relatives ako sa Dubai. So ayun, nag-ano tayo, approach ulit and seek for help. Very accommodating naman yung mag-anak ko and very helpful din, assistive. Wala naman tanong niya sa akin, ready ka na ba? Ay ate, ready na. Okay, so ayan, and the rest is history. I'm here in the UAE working as an OFW. So kumbaga may mga bagay na pagka gusto mo and willing ka, nagagawa mo siya ng hindi mo namamalayan, or nagagawa mo siya ng paraan. Katulad nun sa akin na yun, though I'm
still single that time and nagawa ko talaga ng paraan. May budget na kailangan. So, pag single ka, ang budget, tingin ko naman hindi problema sa'yo. Pag single ka, maliban na lang kung breadwinner ka ng pamilya mo. So, ayun, nakatawid tayo ng bansa ng cross and through that experience, sobrang daming learnings. So, ano ba yung mga aral? Ano ba yung mga napulot nating aral? Or mga tools na kailangan mo? Pag may gusto kang gawin, may paraan. Siyempre, may mga tools. Ano yung mga tools? Yung mga material na bagay. Tulad ng pera at material na bagay. So tayo minsan nami-misinterpret natin na nagagawa natin ng paraan yung mga luho or wants natin instead na yung makakapag-bring pa ulit ng asset sa'yo, nami-misuse mo yung mga tools na yun. Example, travel ngayon, pay later, or ano yun, yung mga sapatos, bags, bili ngayon, pay later. Kasi nga, minsan kasi sa atin, gusto natin magmukhang ginagaya kasi natin, may ginagaya tayo for sure, idol natin or artista kung sino man, in which hindi naman tayo magka-level. Dapat kung papangarapin mo maging ganun, dapat yung income mo kaparehas din nung nung gusto mong bilhin. Wag yung idol ko yun. So ikaw, kung income mo sustaining nun, go, walang problema. Pero pag ikaw yung kumbaga ang presyo ng gusto mong bilhin 100 times ng income mo or 50 times ng income mo, so bakit ka bibilib ng gano'n, no? Diba? So yung mga tools na yan, i-utilize natin para mas mapaunlad tayo, hindi para mas mapabaon. So ang money is one tool. So ayun, nami-misinterpret po kasi ng tao ang paggamit. So ano pa yung kailangan mo? Siyempre kailangan mo na tulong sa ibang tao, kung network kahit pa. Importante na meron tayong network. Mapa-relatives man yan or friends. So hindi naman pero syempre ano yan tulong yan. You know how to communicate and syempre samahan mo ng dasal, hindi pwede mo wala yun. In every gods, in every decision you make, in every task, whatever you do, ask guidance. Siyempre siya nagbigay ng biyaya, lagi kang bumalik sa akin. So yun lang yung mga ating munting learning, and nawa nakapagbigay value dun sa mga taong nangangarap din. I hope nakapagbigay ng value, inspire or motivate. So yun po i-share ko kung trip mo to mga ganitong usapin. Please join my group, Duminiscarding Pinoy, and meron pala akong side hustle. Kung ikaw na nag-iipon at di mo alam kung saan lalagay ang pera mo, dahil pag nag-ipon ka, kainin lang yan ng
dumating may inflation, kung nag-ipon ka sa bangko, dito mo nalagay sa security or sa property. Security means life insurance, para ma-secure mo yung syempre future na mahal mo sa buhay. At the same time, itong property, so instead na maano yung pera mo, hindi mo alam kung saan napupunta, at least alam mo ito din pumupunta, di ba? And by the time na tapos ka na mag-work or okay ka na, may property ka na nag-appreciate. So ayun, kung drop me a message kung gusto mo doon mag-invest, tulungan kita. So yun lang pa, pagpalang araw po sa inyo lahat. God bless po.